Magandang gabi at welcome back sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagay-bagay na nabago o binago ng hyper at hypothyroidism, no? Ngayon, bibigyan ko kayo ng 6 na halimbawa, no? Ito ay base sa aking karanasan, ha? Bilang isang pasyente, no, na nagkaroon ng problema sa thyroid. Paglilinaw, hindi po ako isang doktor, isa din po akong pasyente na nakipaglaban sa sakit na hyperthyroid at hypothyroidism. Tara, kwentuhan tayo. Okay, umpisa na natin. Number one, pagkain. Binago po ng hypothyroidism, no, ang aking pagkain. So anong ibig ko sabihin dito? Nung hyperthyroid ako, of course, ang daming bawal. Hipon, mga ganyan, no, yung pusit. Well, po pwede naman, pero halos tikmang ko lang. Yung hipon, kung dati nakakalimang piraso ka, nung nagka-hyper ako, mga 1 piraso na lang. Marami na nga yung 2 siguro eh. Binago po noon yung aking pagkain, no? Andyan din po yung pagbabawal sa paggamit ng pangalan nito, iodized salt, no? Imbis na iodized salt yung ilagay mo, halimbawa, nagluluto ka ng ginisang ampalaya, maglalagay ka ng asin. Imbis na iodized salt ang gamitin, ang ginagamit ko po nun yung rock salt. No, yung ordinaryong asin na ano, no, ginagamit ko. Ano pa? Hyperthyroid, ibinawal din po sa akin yung pagkain nga nung mga lato, yung mga ganyan, yung nori. Napakasarap naman ng nori talaga. Minsan pag kumakain tayo ng spam, 'di ba? Ibinabalot pa natin 'yun. Masarap naman talaga, lalo na kung may Japanese mayo na partner. Ibinawal 'yun. Sa hypothyroidism naman po, okay, ganun din. Inadjust din po yung aking mga pagkain. Bihira akong kumain ng matatamis. Kumain man ako ng matamis, kagaya ng chocolate, ng cake, halos kalahati na lang. Halimbawa, yung isang slice ng cake. Dati, nauubos ko yung isang slice. Ngayon, kalahati na lang. Bakit? Alam ko, tatanong nyo, bakit? Okay, may kabagalan na po kasi ang metabolism ng aking katawan, no? Kasi nga, hypo na ako, umaasa na lang din po ako dun sa levothyroxine na ibinibigay sa akin ng doktor, no? Ngayon, kung matamis ang kakainin ko o magiging mahilig ako sa pagkain ng matatamis, kagaya ng mga milk tea, chocolate cake, or kahit sabihin natin mga chocolate, no? Hindi po siya napoproseso na agad ng katawan ko kasi bago na po, no? So, malaki na yung chance ko na mag-develop ng diabetes mellitus type 2. Okay? So, ganun na po, no? Ang pinagawa na po sa akin ni endocrinologist, pwede ka namang kumain, bakit naman ang hindi? Titikman na lang natin. Nakakalungkot, oo, maraming bawal, pero sa isang banda, hindi naman as in zero. Pwede naman tikman. Okay, yun nga lang, hanggang doon na lang po talaga tayo. Natanggap ko na rin naman, no? Ano pa, yung mga dating hilig natin niya sa ice cream, no? Minsan na 3 scoop or 2, nauubos natin. Ngayon, matikman na lang talaga 3 o hanggang 4 na kutsaritang ice cream na lang. Kutsarita, hindi ano ha, hindi kutsara ha, kutsarita. Okay, gano'n na lang. Alam ko, medyo OA yung dating, pero anong magagawa ko, no? Kaysa naman na mag-suffer ako, sinusunod ko na lang. Okay? Yun yung isa sa malaking challenge sa akin, no? Naging hyper, naging hypo, o ayun. O, syempre, yung kanin natin bilang Pinoy, 'di ba? Kinokontrol ko na rin. Kung dati nakakadalawang kanin ka sa isang kain, 3 kanin sa isang kainan, 1 cup na lang.
nasanay na rin. No, wala naman ng hindi ko naman hinahanap, no, pero discipline nga, ika nga eh. So ganun talaga, kailangan nating sundin kung ano yung makakabuti sa atin. Pangalawa, physical activity. Ayan. Okay, nung hyperthyroid ako, gusto kong magbuhat, yung tinatawag nating bakal gym, no? So, ibinawal po yun. Kasi pagka nagbubuhat nga tayo, nai-stress po ang ating tawag dito, thyroid, no? Ibinawal sa akin yun. Well, dati naman sinubukan ko, oo, pero syempre kasi ang nangyayari kasi guys, ganito, no? Habang nagbubuhat ka ng mga weights na yan, eh, syempre lumalakas ka, no? Padagdag ng padagdag yung nakakaya mong buhating timbang, no? Sabi nga ni Endo sa akin, hindi maganda sa thyroid yun. No, ibinawal din yun. Ano pa, yung pagtakbo ko ng malayo. Kung dati nakaka 10 km ako per jogging. Ngayong Monday, magja-jogging ako bago pumasok o 10 km. Ibinawal po siya. Kasi nga, nagkaroon ka ng palpitation, elevated blood pressure, ano, ganun ang nangyari. So, ibinawal yung mga ganong activity. Walking na lang muna. Ano pa, nung hypo naman ako, ito naman ang baliktad, no? Nung hypo naman ako, nakakatamad kumilos. As in, inaantok ka. Tinatamad ka talagang kumilos, no? Ah, gustong gawin ng utak mo, ayaw naman ang katawan mo. Nung hypo ako, ganun. No, hindi ako nagjo-joke ha. For example, sasabihin ko sa sarili ko, okay, 5 minutes, kunin ko na yung ano ko, yung rope ko. Mag-jump rope na ako sa likod ng bahay. Hanggang sa lumipas, hanggang sa magdilim na. Hindi ako tumatayo ng kama. May ganun akong pakiramdam. No? Ang hirap ang labanan. Tapos naman sa pagbibisikleta, o sige, iikot muna ako dito sa Splash Island, saka ako bibili ng pagkain. Nagdilim na rin, hindi ako nakaikot ng Splash Island sa pagbibisikleta. No? So, ganun. Affected po ang physical activities na gusto kong gawin. Kahit simpleng walking, minsan kinatatamaran ko. Okay? Sobrang kinatatamaran ko. Ganun po ang pakiramdam. No? Pero syempre, in the long run, because of your motivation, ano pa, discipline, awa ng Diyos. So, ito, nakapagpapayat na ako, di ba? Nagagawa ko naman, di na ako nazizero sa walking. Ganyan. No, yun nga lang, talagang binago niya yung buhay ko, no? Siyempre, tinatamad ka. Dati, lagi kang on the go. Makarinig ka nga lang dati ng talbog ng bola, o gusto mo nang lumabas, gusto mo nang makipaglaro ng basketball, no? Yun, binago. Binago niya. Nawala na yung hilig mo na, sige, gusto kong magbike, doon ako, punta ako ng malayo. O from Binyan, magbabike ako hanggang Nuvali, Santa Rosa. Nawala yun. Promise, nawala yun. Wala, ganun talaga. No? So sabi nga, discipline, kailangan nating panlabanan. Okay? Next, number 3. Body temperature. Okay, unahin natin. Hyperthyroidism ako. Okay, bakit ko sinabi no ang body temp? Nung hyperthyroidism ako, hindi po ako makatagal sa sobrang init. Literal na butil-butil ang aking noo. Aircon na, basa ang aking kilikili. Tumutulo ang pawis dito sa may aking sintido. Ano pa? Kapain ko ang aking dibdib. Pag ginanong ko, pinasok ko yung kamay ko, no, sa damit. Basa po. Likod, ganun din. Minsan, ang nangyayari, nagda-dry skin na ako dito, no. Pag ginanong ko yung batok ko, dry skin na dahil sa sobrang kong pagpapawis. Hindi talaga ako makatagal. Laging gusto ko bubuksan ko yung aircon pag matutulog. Ang heat na heat ko pa nun, uuwi ako, halimbawa summer. Galing ako ng 10 p.m. to 6 a.m. na shift. Makakauwi ako sa bahay mga 7.
Okay, matutulog ako ng 9 AM or 9 in the morning. Pagigising ako ng 12 ng tanghali. Sobrang pawis na pawis ako. Doon ako napipikon. Magigising ako, kulang ka pa sa tulog, syempre. Kasi gusto mong matulog at least 9 AM hanggang 4 PM. Magigising ka lang sa pag-ihi mo, no? Yun ang problema. Ngayon, mapipilitan na akong buksan yung aircon. Ngayon, ang mangyayari, o di syempre, yung bill mo, no? Yun yung heat na heat ko, yung body temperature ko, sobrang pawisin. Hindi ako makatagal sa init. Hypo naman, low body temperature. Lamigin naman ako nung nag-graduation na ako at clinically diagnosed na ako ng hypothyroidism, no? Hypo ha. Lamigin naman po ako. Summer na, ikaw pawis ka na, 15 minutes pa lang na nag-exercise, sobrang pawis na pawis ka na. Ako, I need more 15 minutes or I need more time para ma-reach ko yung ganong pawis mo. Yun yung isa sa mga mahirap para sa akin din, ano? Sobrang hirap. Ang hirap kong pagpawisan nun. Pero syempre, nagagawa ko namang pagpawisan. No? Yun nga lang, tema, mapapansin mo, lagi ako din nagsusuot ng jacket. Simpleng ganyan, no? Makakapal na damit. Kasi nga, low body temperature na po ako. Okay? So, yun yung pinagkaiba, no? Nung hyper naman ako, mainitin or pawisin yung katawan ko, lamigin naman ako nung hypothyroid na. Okay? Minsan pagka sa bahay, nag-aircon sila, ano, sa sala, no, malamig. Usually, ina-adjust ko. Kasi nga, lamigin na ako. Ganun yung nangyayari. Kaya minsan, kahit summer, kahit naman nung nasa Pilipinas pa ako, sa classroom, nagdadala ko ng jacket. No? Kasi nga, binubuksan namin yung aircon, lalo na yung mga bata gusto malamig. No? So, ako naman, nagja-jacket na lang ako. So, yun, no? Okay. Pangapat, mula nung nagkaroon ako ng hypothyroidism, naging makakalimutin ako. Minsan ganito, no? Nagsaing ako. Minsan, ilang beses akong sinita ng nanay ko, ng kapatid ko, no? Nung wala pa ako asawa. Nakakalimutan kong ibaba yung rice cooker. Nagiging makakalimutin ako, promise. Ganun, no? Tapos minsan ang mangyayari pa, ano ba, nagpark na ako, pumasok ako sa trabaho. Minsan maisip ako, nailak ko ba yung kotse? Sisilipin ko pa ulit yun. Ilalak ko. Naging makakalimutin ako. Kahit simpleng, ano nga yung password ko? May ganun. Ano nga yung password ko ng ATM o kaya ng PIN ko sa ATM? Ganun, no? Minsan, teka nga, ayun, naging makakalimutin ako. At hindi lang po ako ang naka-experience nun. Yung kakambal ko at yung mga ibang kagrupo namin sa hyper and hypothyroidism group, no? Halos lahat nagsasabi kami ng ganyan na, oo nga, nakalimutan ko. Tapos may mga pagkakataon pa na, bago pumasok, dadaan ako ng grocery, bibili ako ng baon ko. Minsan nakakalimutan ko. Totoo yun. Naging makakalimutin ako noon. Well, ngayon naman, may ganun pa rin, pero syempre, nilalagay ko na sa notes ko, no? Nilalagay ko na ron. Halimbawa, may gagawin ako, o kailangan mag-a-alarm siya ng 3 PM o kaya 4 PM, ganun, nilalagay ko na. Para in case na makalimot ako, okay, meron tayong paalala, no? So, ganun na lang yung ginagawa ko. Tapos may time pa na sa graduate school, nahiya ako dahil minessage na ako ni Doc nung isa sa mga facilitator namin at saka professor, no? Minessage ako, wala ka pang sinasabit na ganito. Pero natapos ko ng maaga, parang sabi ko, my goodness naman, totoo yun. Tapos, wala ka pang schedule ng defense. Ang nasa isip ko noon, nakapagbigay na ako, yung pala hindi ko pa pala na-email. Na may mga ganun akong pagkakataon, no, nagiging makakalimutin. Well, hindi lang naman ako nagsasabi nito, no, marami din.
na naging makakalimutin din ba kayo? Maraming nagtatanong din nun sa ano, sa group namin, no? So, yun yung pang-apat na nabago sa akin. Dati kasi parang, pagpasok ko, alam ko na yan. Medyo nabago rin, no? Pero, unti-unti, dahan-dahan, nakakabawi naman tayo pagdating sa mga ganung bagay, no? Focus lang tayo sa meditation natin, sa exercise, no? Inhale, exhale every morning. Mare-relax tayo dahil na rin yun sa taas ng stress natin. Okay? Panglima, mood swing. Yan. As in. No, may time na hyper ako noon. Medyo talagang maiinitin ang ulo, no? May time na traffic. Minsan, ibinabalik ko na agad yung sasakyan. Ayoko na, traffic naman eh. May time na ayoko na mag-drive. Pag nakita ko pa lang sa Waze or sa ano na may traffic, ayoko na mag-drive. Gusto ko mag-commute na lang ako. O kaya mag-grab, no? Ganun na lang ang ginagawa ko. Nabago talaga yun. Ano pa, minsan may mga komento na actually kaya ko naman palampasin. Pero minsan ginagawa ko pang big deal. No, ibig sabihin parang tinatanong ko pa siya na, o bakit ganito? O bakit mo nasabi yun? Minsan may ganun pa ako. Dati naman pinalalampas ko lang yun eh. No, so nabago, no? Hyper yun, no? Talagang medyo mainitin yung ulo. Hypothyroidism naman, eto ko nung hypothyroidism na. Andyan yung nakakaramdam naman ako ng loneliness. Tapos hanggang sa, sabi ko nga sa inyo, na-diagnose ako ng yung sa anxiety natin, no? Panic attack. So malaki ang effect noon sa akin. May time din naman na nagsisiklib ako, no, dahil sa mga ganong bagay. Tapos nung nagtuturo na ako, may mga pagkakataon naman na talagang bago ako mag-start ng class, dadasal muna ako, no, na Lord, ganito, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Kasi aminin na natin, no, may mga makukulit talaga tayong estudyante. I-challenge ka talaga nila kahit sa maliit mong sinabi. No? May time nga, no, ito aminin ko, nakapagtaas ako ng boses sa isang klase. Sa sobrang inis, sa sobrang pikon. Well, ano naman yun, no? Bilang isang teacher, educator, obligation ko naman din talaga sila pagdating sa pag-uugali, no, na sa discipline, no, na iparating sa kanila yon. Nakapagtaas ako, hindi ko naman ginagawa yun eh, no, nakapagtaas ako ng boses. Okay, nang dahil doon, no. May, hindi ko na lang ikukwento, may ginawa kasi silang kalokohan, no. So, syempre, hindi ko po pwedeng palampasin yun. No? Kailangan. So, nakapag-raise ako ng boses. As in, pumasok na rin doon yung emotion. No? So yun. Yun yung isang bagay. Pero syempre, control the outcome kahit anong mangyari, no? Hanggang dun lang yun. It wasn't personal. Wag yun ang wag mong gagawin, no? Wag mong gagawing personal. Hanggang dun lang. Kung ano yung trabaho mo, yun yung trabaho mo. No, pero sa isang banda, yun nga, nakapagtaas ako ng boses. No, hindi naman kasi ako yung tipong teacher ng ganun. Ako kasi yung tipo na pagka may problema yung bata o may ginawang ano, nagpapadala kasi ako ng email sa kanila. Ang ginagawa ko, no, naka-indicate doon yung violation mo, you need to explain, ganito, I'll give you 48 hours. Bakit wala ako dapat sa yung ibigay na disciplinary action, no? Akin na yung komento mo tungkol sa insidenteng ito. Ganun ako eh. Pero nung time na yun, no, hindi ko na-control, no, talagang tumaas yung boses ko. Okay? Hindi kasi ako yung gano'n na, hoy, ikaw. Hindi gano'n, no? Well, kontrolado ko naman din yung classroom, no? Pero yun lang yung isa sa mga na-experience ko na nakapagtaas ako ng boses. Never din naman akong namahiyan ng estudyante. Halimbawa, hindi nakasagot o gano'n, no? Or bagsak, hindi ko pinapahiya yun. Kino-call out ko na, halimbawa, Mr. Juan de la Cruz, I need your output or your assignment, project.
sa ganitong petsa, sa ganitong oras, no, i-submit mo sa akin. Hanggang dun lang yun. Pero yung sabihin mong naninigaw, namamahiya, no. Okay, but that time, nakapagtaas ako ng boses, no. So, isa yun, no, yung mood swing na yan ang nagpabago. Okay? Pang-anim, humor. Actually, hindi naman ako nagbablog nito kahit noon pa, nung kabataan ko, hindi naman. Nung nagkaroon ako ng ganito, no, ng problema sa thyroid, yun, doon ko naman, hindi naman agad actually, doon ko naman naisip na ibahagi, no, itong naging karanasan ko, no, bilang pasyente na may problem sa thyroid, no. Eh, yun lang naman. Kasi dati hindi eh. Kumbaga parang, okay, sige, trabaho, sa family, no. Ang naisip ko nung may nagka-problem na ako sa thyroid, no, bakit hindi ko i-share sa mga kagaya ko, kagaya namin, nakakambal ko na may problema rin sa thyroid, no. So, ito ang isa sa mga nabago rin sa akin, no. Yung i-share mo, yung humor, no, na ibigay mo sa society, sa mundo, kung ano yung na-experience mo. Tumulong ka, sa madaling salita, no? Tumulong ka, ipaintindi sa nakakarami kung ano yung sakit mo, ano yung sakit nyo pagdating sa thyroid, no? Eh, nga, yung hyperthyroid, hypothyroid, noon na, wala eh, hindi ko, ano eh, sabi ko, siguro naman pag gumaling ako nito, okay na. Pero hindi, marami rin kasi akong tanong noon sa sarili ko na ano ba 'tong nangyari, ano ba 'tong dinadanas ko, no, na sakit, na problema, no, sa thyroid. Ngayon na ako naman yung nakaranas, no, ng hyper, ng hypo, eh, gusto kong ibahagi talaga sa mga kababayan natin, no, na may ganitong pinagdadaanan, no. So, sana na-inspire ko kayo, no, dito sa ginagawa kong pagbi-video, pag-share ng experience. Pasensya na, no, hindi rin ako tech savvy. Yung mga magagandang video, no, siguro aaralin ko pa in the future. Medyo busy lang, no, pero importante naman yung laman nung ano ko, no, nung vlog, yung experience ko na i-share ko sa inyo, yung naging gamutan, management, preparation, no. So, yun po ang aking anim, no, na mga nabago based sa aking experience, sa aking buhay bilang isang pasyenteng merong problema sa thyroid. So, paano? Maraming salamat at sana po nakatulong ang aking videong ito. Naway gumaling na po tayong lahat at maging maayos po, ano. So, Saturday, happy weekend everyone. And God bless you. Huwag kalimutang magdasal, ha. At kumain ng maayos, uminom ng maraming tubig. O paano, hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mabuhay po tayong lahat.